Yan. So, hello everyone. Huminto ko sa isang tabi. I'm going back home na malengke na ako ng mga kailangan namin, no? Remind ko lang kasi kahapon ini-remind ako ni Papa God na sabihin sa inyo na pagka entrepreneur daw po tayo, pag tayo yung mga amo, pag tayo yung mga boss, no? Nire-remind niya tayo na wag tayong abruptly na magtanggal ng tao, or wag tayo basta-basta o bigla-bigla ang magtanggal ng mga tauhan natin, no? Please make sure to give ample time, or sana bigyan nyo po ng sapat na panahon o oras yung mga tauhan nyo na, um, na masabihan nyo para makapaghanap sila ng bagong lilipatan or bagong trabaho, and para ma-prepare din yung mga sarili nila. Ayan, nasa daan po kasi ako, yan, no? So, wag po tayong bigla-bigla na magtatanggal ng tao, 'di ba? Tas hindi sila prepared. Ang sakit po 'yun sa kanila. Sa harap nyo, tahimik lang sila, hindi sila magsasalita, hindi sila aalma, 'di ba? Hindi sila probably yung iba magbibigay ng violent reactions, no? Or yung iba magpipigil, 'di ba? Depende, yung iba magagalit, 'di ba? So, para maiwasan po yung mga ganun na pangyayari, please i-advise nyo po na kaya alam nyo na 1 month before, 2 months before, surely alam nyo yan na nalulugi na kayo, 'di ba? O alam nyo yan na nag-abiso na yung mga kliyente nyo na pull out na sila or aalis na sila sa inyo, so mababawasan kayo ng kliyente or tao, and our mga customers, no? So advise nyo na rin yung mga tao nyo na mawawala na yung account natin na ganito, mawawala na tayo ng bread and butter natin, mababawasan, something like that, no? Advise nyo na sila ahead of time. I'm sure nung December, gamit na gamit nyo yung mga tao na yan. Diyos ko day, December ang pinaka-toxic, no? Masayang season of the month natin yun, pero kaakibat nun is marami tayong ginagawa, marami tayong pinaprocess, marami tayong kino-close na account, no? So, with that, na ngayon na January na hindi na ganon kalakas yung benta, hindi na ganon maano yung produkto nyo, ka fast selling, no? Or hindi na kayo ganon kabilis na nakaka-process ng mga kailangan yung trabahuhin or i-close ng mga deals, and you felt like you wanted to remove or magbawas ng tao, no? So pagka ganon, please make sure na advise niyo po sila ahead of time, no? Huwag po natin silang biglain, 'di ba? May mga pamilya po 'yan, kawawa naman, may asawa, may magulang, may anak na umaasa sa kanila na mahihirapan talaga na biglaan na ganon na tatanggalin pala, no? So sana bigyan nyo sila ng sapat na panahon para makapag-prepare, makahanap din ng lilipatan na kumpanya, 'di ba? Tapos kung medyo well off ka naman, or kahit hindi ka ganon ka well off, bigyan mo na yung tao mo din ng ng pondo, no? For siguro a week nila or a month. Ang dapat talaga sa batas is usually a month yan, no? Pero kung hindi ka naman ganun kalaking company, nasisilaw kayo kaya binababa akong konti. Kung hindi ka ganun kalaking company, kahit na yung 1 week nila na makasurvive sila, may food sila or may bigas sila or may pera sila para pambili ng mga kailangan nila, no? Ayun, sana po wag natin na parang wala na tayong pakialam sa kanila, na bila-bila na lang tinanggal mo, pero nung December sobra, November, December, October humataw kayo, talagang sobrang napakinabangan mo sila, 'di ba? At that time malamang sila yung talagang nagtatrabaho, tas ikaw pa Starbucks ka lang, painom-inom ka lang kape, pa-post ka lang na you're just having coffee, chill lang after a day's work, 'di ba? Maganda naman na minsan nire-reward natin yung sarili natin, no? Wala naman akong doon,
against that, no anything against that. Pero I would like also to remind everyone na wag po natin pag walang bahala yung mga tao, no, especially yung mga HR po natin, kasi HR ang pinaka malaking workload ang nasa balikat nila ngayong buwan na to, January. Yeah. January, December and January, 'di ba? Kasi January mostly nag-hiring, mostly umaalis o nagre-resign. Pero hindi porket napakinabangan niyo ng tao at sinabihan kayo, "Ma'am, sir, re-resign na lang ako." Ganun mo na lang siya sabihan na, "We expect that already." Sabay talikod and walk out. Huwag ganun, 'di ba? Hindi naman, don't show your attitude on them. Especially you were assigned to that position. You should be ayan, sobrang lakas ng anointing ni Papa G. Pinapaalalahanan po tayo, lalo na yung mga sa HR na department, no, na wag po natin silang hindi porket pinakinabangan niyo yung tao tas ngayon na parang wala pang work para sa kanila, kung na lang yung sinasagot nyo sa harap nila pag nagtatanong sila. Syempre naiinip po yun, nangangamba sila, nagdududa sila, may papasukan ba talaga kami, may trabaho pa bang hinihintay, o wala na ba talaga, 'di ba? So yung iba hindi na makapaghintay kung redeployment pala sila. Ang gagawin, pupunta na sa office tas magpapasa ng resignation or magpapaalam na for resignation kasi naiinip na, nagkakahintay ng hintay, 'di ba? So kung talagang wala, aminin nyo na wala talaga pang work, wala pa talagang trabaho, and kung meron naman, i-advise nyo rin sila. We're just settling things up here right now, and we're finalizing every yung contract, 'di ba, para matuloy na ma-redeploy sila. Yan, may dumaan na truck, so medyo tumatahimik ako pag may dumadaan. Nasa side of the road ako, so hindi naman ako nakaharang talaga, no, nasa isang gilid ako. So yun, ina-advise ko kayo na be more maingat po tayo, be more cautious enough na magsalita ng mga bagay na alam natin makakasakit sa tao, no? Actually, yung mga tao na yan, kailangan nyo talaga yan although siguro nawala na talaga ng accounts pa, 'di ba? Wala pa talagang papasukan. So advise nyo lang po sila, hindi yung yung parang wala na silang kwenta sa inyo, no? Hindi porke nagpaalam na magre-resign, show attitude ka rin, sabay ka rin, bigla ka rin talikod na parang commercial ng Head and Shoulders ng shampoo. Ang haba ng hair, sabay pitik, no? Parang ganon. Ini-imagine ko lang, no, kasi yung pinapakita sa akin ni Papa G is how the people are being treated, Yun, kaya kailangan ko ring sabihin sa inyong lahat, no? Kasi the things that are being shown to me or being imparted to me by God is the things that I have to tell you guys as well, 'di ba? To impart to you as well, yun. So ngayon, pinapaalalahanan natin yung mga boss, yung mga ating mga colleagues or bosses or HR, no, na maging makatao tayo, no? Be more. Ayaw po natin ginagawa sa atin yung bagay na hindi maganda. So sana wag din po natin gawin sa kanila, no? Yun lang kasi hindi porket wala na silang pakinabang as of the moment, ganun na lang yung treatment natin. Malay mo, one of these days you would be also calling them back, 'di ba? Kasi biglang nagka-account pala, tas kailangan na pala bigla ng mga tao, tas wala kang tao kasi yung the last time na nag-attitude ka, yung tao pala na yun is actually one of the group leaders nung nyo, and kung ayaw niyang bumalik sa inyo, marami ding hindi babalik kasi he can encourage someone na wag nang bumalik dyan o wag magtrabaho dyan kasi hindi maganda dyan, hindi maganda treatment, no? Sa akin naman, sa napasukan ko nitong lately,
although ngayon, oo, redeploy kami, no? We're also waiting for our redeployment kung may kakaroon ng account, kung sa kaming account mapupunta, ganon. Pero in my experience naman, wala naman. Maayos naman kausap yung mga boss namin, yung HR, when we had our meeting, no? And although I'm sure sa iba meron, no? Hindi ko sinasabing perfect yung boss ko or perfect yung manager namin, no ba? Pero they're doing their best para ma-cater kami lahat kasi marami din po, no? Marami talaga kami sa team. Yan. And I know for a fact that they're just fixing everything, kung anong contract yung pwede, kung kanino pwede, parang ganun, no? Pero in any case, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung ngayon, closed door para sa inyo yung trabaho nyo na matagal yung iningatan or sandali lang kayo doon nagstay, probably there would be another door na mag-open para sa inyo. It's not every day that we have the job or the chance to stay in one company, pero sometimes yung door kaya siya nagsasarado kasi you will be getting into a better job, di ba? Or a better role, parang ganon. So yun lang, sana wag kayong mawawala ng pag-asa. Kahit anong mangyari, laban lang kayo. Lagi niya po tatandaan na si Papa God, mahal na mahal niya kayo. At He will do everything in His power. And right now, probably di mo lang nakikita kung anong ginagawa niya para sa'yo. Pero after a while, you would realize na, kaya pala ako sinaraduhan itong pintuan na to kasi may mas magandang trabaho pala sa akin. 'Di ba? Or hindi na pala ako umuusad doon sa company na yon, or I'm not getting any parang anything to be learned from that company, parang ganon, no? Yan, nakita ko kasi yung kapitbahay ko kaya parang napahinta ko yun. So try nyo lang po na to do things parang one step lang at a time, parang ganon. Subukan nyo lang po, and it's not every day na sarado yung pintuan para sa atin, no? God would always find a way for us to be catered in any way. Yan. So yun lang, until our next video na kasi gabi na, I have to go na rin, no? Bye.